Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, ako Dries, di ako papatinag sa mga bashers. Lalaban talaga ako, minsan nga binubuli nila, pero ipinaglaban ko kasi mahal ko sila Kim at Paulo. Kahit anong mangyari, sila pa rin ang idol ko. Tulong-tulong tayo mga Kimpaw para maibsan ang lungkot. Bakit kaya nangyari ito sa Di Alibay? There's anong nangyayari, 'di ba? Magtulungan tayo mga Kimpawlandia, please, please. Thank you, Durs, and God bless us always, Kimpaw forever. Maraming salamat sa komento. Ginang Norma Cole. So, naiintindihan ko na po kung bakit bumababa po ang ratings ng Di Alibay. Dahil hindi na naman po siya yung fresh baga, no? Kundi ito ay napanood na po sa Prime Video. Then, nasa I Want ngayon na kung saan ay 7 days daw ang advance nito sa Free TV. So, bonus na lang talaga na maganda ang ratings ng Kim Pao at maraming ads sa Free TV. 'Di ba? Doon pa lang sobrang paldo na po tayo, maging ang management ni Kim and ni Paolo Avellino. Kasi syempre, hindi yan mag-expect ng sobrang laking ratings, 'di ba? Kasi naipalabas na nila yan sa ibang mga social media platforms. Kaya bonus na lang talaga yan mga kakimpaw. Kaya kung bumaba man ang ratings nila, huwag nyo nang alalahanin. Kasi okay lang yan, mataas din naman po ang kanilang advertisement. Marami pa rin po ang patuloy na nagtitiwala sa kanila kahit na pumapangalwa lamang sila sa ratings, no? Kaya relax lang Ginang Norma Cole. Tulong-tulong naman tayo na nanonood sa Free TV and sa online. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya dito, hay nako, okay lang na ang Di Alibay ay magbaba. Kasi napanood na natin yan sa Prime Vida. Yung iba naman dyan ay palabas pa lang. Syempre, di naman na everyday mataas. May pagbaba dahil maraming ads. Kaya pwede ba naman ay pahabain ang show at i-reduce ang ads? Nakakabitin eh. Kaya pwede i-minimize ang ads para ang show naman ang pahabain ng konti. At yung mga bashers na yan, pag di nyo gusto huwag manood, punta kayo sa idol nyo. Doon kayo magputak-putak para kayong palaka nakakokak, ang ingay, ang laki ng bunganga, mabaho kaya nakakairita. Maraming salamat sa komento, Ginang Editana Donza. Relax lamang po kayo. Ang inyong puso, bawal pong ma-stress. Hayaan natin yung mga bashers na yan. Basta mag-focus lang tayo sa mga positive po na nangyayari sa Di Alibay. And syempre, kay Kim and kay Paolo Avellino na kung saan talaga namang enjoy na enjoy ngayon sa ibang bansa. Basta hayaan nyo na yung mga bashers. Talagang kasama po yan sa buhay, artista, buhay ng public figure. Kaya sana po wag niyong sineseryoso yung mga bashers na yan kasi may stress lang tayo, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol po dito sa ganap sa Di Alibay kanina. So trending in the Philippines po pang top 8 ang Di Alibay investigation. Grabe, trending na naman po tayo ngayon sa X. And nakikita ko nga po yung mga pa-hashtag nila doon. Sobrang sisipag nila mga kakimpaw na parang hindi po sila napapagod sa pagpindot-pindot ng hashtag dito po sa X. Sobrang nila mga kakimpaw, talagang all out support sila kay Kim and Paula Avellino at sa Di Alibay. Samantalang next topic naman, isisingit ko lang sa update natin ang tungkol nga po dito sa kay laki-laking mga billboard ni Kim Chu. Kasama po itong si Kai. Grabe, nagkalat po dyan sa kamay nila ang lalaking billboard ni Kim and Kai for Chowking. Ayan po mga kakimpaw,
Meron sa gilid, meron sa kahabaan po ng EDSA, meron sa mall, at marami pa pong iba mga kakimpaw. Pag nakikita ko yung mga gantong billboard kalalaki, nakaka-proud lang kay Chinita Princess and syempre kay Kai. Talagang very effective po si Chinita Princess sa mga pag-promote ng kanyang mga hawak na brand. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong ibinahagi nga po ni Carlos Miguel. So, nirepost niya po yung kanyang gawa for Kim and Paolo. So, inedit po ito ni Carlos Miguel na kung saan makikita nga dito na si Kim and Paolo ay nakadamit pang kasal. So, reposted po yan mga kakimpaw, bago lang yan ha. So, nakakatuwa lang makita si Kim and Paolo na ganito na yung suot niya in the near future, ba? Diba? Hindi na po ako makapag-antay na mangyari yun at makita yung mga supling nila sa mga susunod po na taon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap kanina dito po sa Di Alibay, na kung saan 'di ba sumunod po si Paolo Avellino dito sa bar, tapos nakita siya ni Chinita Princess doon sa loob. Nagtanong pa nga po si Kim Chiu kung sinusundan daw ba siya ni Paolo or nitong si Vincent. Tapos 'di ba may lumapit pong dalawang babae, Sugar ba yung pangalan nun, kay Paolo Avellino. Then nakita ito ni Chinita Princess. Dali-dali namang lumapit si Kim Chiu sa isang customer and nilambing-lambing niya ito habang si Paolo po nakatingin sa ginagawa ni Chinita Princess na para bang nagselos. Kaya ang ginawa ni Paolo, nilapitan niya po si Chinita Princess. Sabi pa nga po ni Kim, name your price, 'di ba? Kaya naman si Paolo, nako, nasampal po nitong si Stella Marie. Hindi po pala basta-bastang babae yan si Stella Marie, no? So, dun sa tagpong yun, mga kakimpaw, sobrang nakakakilig lang. Kasi kahit na hindi pa ganun sila kakilala, itong si Vincent, parang may pagsiselos po agad sa kanilang dalawa. So, bukas, sa susunod po na episode, baka mapapayag nga si Chinita Princess, 'di ba mga kakimpaw, dahil nga po yung kanya pong kapatid ay kailangan pong operahan. So, 1 million papalabasin lang, 'di ba, nakasama ni Stella Marie si Vincent nang nangyari nga po ang krimen. Sobrang exciting po ang magaganap bukas mga kakimpaw. Actually, ang inaantay ko talaga yung sabunutan ni Stella Marie at ni Sophia Andres. Yung eksena po nila doon na talaga namang magbabangayan sila. Yun yung pinaka-intense na eksena ni Stella and nitong si Sophia Andres. Pero medyo matagal-tagal pa yun mga kakimpaw eh. Andito pa lang tayo sa investigation po ng naging krimen na nangyari po sa hotel. So, ang pinag-iinitan dito ay si Vincent, mga kakimpaw. Kaya po talagang gumagawa ng way si Vincent para po hindi siya ang mapagbintangan sa naturang krimen. Kaya bukas, kabang-abang na naman mga kakimpaw, ang fifth night ng Di Alibay. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.